Samantala, iba't ibang pagsisiwalat naman ang ginawa ni Pangulong Rodrigo Duterte ngayong linggo. Una na riyan ay ang pagpapalakas o pagpapalabas ng drug matrix sa New Bilibid Prison kung saan sangkot ang ilang personalidad, kabilang na si Senadora Laila De Lima. Hindi rin nakatakas sa Pangulo ang mga ahensyang may nagaganap pa ring katiwalian kung kaya't ipinag-utos nito na mag-courtesy resignation ng mga presidential appointee, partikular na ang mga nagmula pa noong nakaraang administrasyon. Ang mga yan balikan natin sa ulat ni Sweden Velado. Sa pagsisimula ng linggong ito, hinikayat ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang business community na maging katuwang ng pamahalaan sa pagkakaroon ng kaaya-ayang kapaligiran sa larangan ng pamumuhunan. Sinabi ito ng Pangulo sa oath-taking ng Board of Directors at officers ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, Employer Confederation of the Philippines, Philippine Exporters Confederation at Philippine Franchise Association sa Malacanang. So, tulungan ninyo ako dito because I'm trying to create the environment for really to do business, especially in Mindanao. If perchance they could hit a deal with the left, we're halfway through. And maybe the indication that they are really willing to talk is they allowed their compatriots to join government service. So that's one. Kasunod nito, binalaan ng Pangulo ang umunay presidential appointees ng mga nakaraan pang administrasyon na umabuso na sa kanilang mga pwesto. Sa harap na rin ito ng ipinalabas na memorandum circular kung saan binigyan ng 7 araw ang presidential appointees na magsumite ng kanilang courtesy resignation. I was moved to declare all positions vacant for those who are appointed by the President. And even if it is, well, of course, do not wait for the reason because it is always graft and corruption. So if I will ask your or demand your resignation, it only means one thing. That the Filipino, through me, the appointing power, has lost its confidence for you to handle the affairs of government in the regulatory bodies and agencies. Hindi ko malaman kung ano itong... You know, I've been trying to warn everybody and I was hoping that I would not have to name them and, for the reason that I ask those who are involved in so many wrongs to resign before I take my oath of office. Apparently, itong sa probinsya, though no fault of Galvante or Attorney Delgra, they have nothing to do with it. Corruption starts even upon the filing of papers. And sa probinsya ho, madalas pa rin. Araw ng Martes, inihayag ng Pangulo na pinag-aaralan niyang mabuti ang posibleng kaugnayan ng umano'y driver ni Senador Laila De Lima na si Ronnie Dayan sa operasyon ng iligal na droga sa New Bilibid Prison. Hindi naman aniya nakakapanood ang Pangulo ng Senate hearing hinggil sa extrajudicial killings na pinamumunuan ni De Lima. I will show to you maybe this week the matrix, binavalidate ko lang, yung matrix ng Muntinlupa connection. Andun si De Lima actually. Yung sa matrix, so it would show her the role there. Sir, what's her role? Tingnan niya si matrix. Sir, ilan po involved? May matrix yan eh. How many officials are Basta involved? hintayin na lang ninyong matrix. Samantala, binigyang diin ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi kakalas ang Pilipinas sa United Nations. Sinabi nito na nagsalita siya ng maanghang dahil sa umunoy kawalan ng protocol ng UN Rapporteur sa pahayag nito ukol sa extrajudicial killing sa bansa. To send my rapporteur also to investigate them. Pili ako. Sauce for the ghost is bakit? Hindi mo lang kaya bakit yung mga itim pinagpapatay nila on trump-up charges and everything. There's a hatred there being sold by gobyerno nila. So, I also want that rapporteur to come here and tell me what have you done. Sa parehong araw, formal na nanumpa kay Pangulong Rodrigo Duterte ang may 75 bagong general at flag officers ng Armed Forces of the Philippines sa Malacanang.
Kabilang sa nanumpa sina General Ricardo Visaya, ang AFP Chief of Staff, Lieutenant General Edgar Faljorina, Commanding General ng Philippine Air Force, Lieutenant Glorioso Miranda, Vice Chief of Staff, at Lieutenant General Mayoralgo de la Cruz, Commander ng Western Mindanao Command. Pinaabot ng Pangulo ang kanyang tiwala at pagsaludo sa mga kawal ng pamahalaan sa pagganap ng kanilang tungkulin. Sa naturang okasyon rin, nagpahiwatig ang Pangulo ng posibleng pagtatalaga kay Defense Secretary Delfin Lorenzana bilang bagong ambassador, subalit hindi pa kinumpirma kung anong bansa. Nitong Miyerkules, tiniyak ni Pangulong Rodrigo Duterte na nangingibabaw ang kapayapaan sa Pilipinas sa ilalim ng kanyang pamunuan. Sinabi niya ito sa kanyang pagsasalita sa harap ng mga sundalo sa Camp Kapinpin sa Tanay Rizal matapos makansela ang unang dapat sanang pagbisita noong July 28. Ito na ang ika-15 kampong binisita ng Pangulo simula Hulyo. Nagsalita rin siya sa harap ng mga maiinit na usapin sa seguridad katulad ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea at pagtamo ng peace agreement sa CPP, NPA, NDF at MNLF at MILF sa Mindanao. I am introducing myself because I would not maybe have the time anymore to do it in the coming days because of the so many problems from little to big things that I have to attend to almost every day. Alam mo, araw-araw, gabi-gabi, and before I sleep, lahat na yung folders ng armed forces, ng police, ng defense, Department of Labor, Foreign Affairs, for the day, sa araw na yan, I have to read. And that is why I seem to be lacking of sleep, which is really, because following day I have to work again, wake up early. But still, I am happy that I'm here with you just to show you my support at to make you the assurance again na kung ano may kwarto ba tayo matulugan dyan? Giit ng Pangulo, ang pagpapalakas ng Armed Forces of the Philippines ay hindi dahilan para gumawa ng marahas na aksyon ang Pilipinas sa usapin ng agawan ng teritoryo. Bagamat hindi pa hihintulutan na maagaw ang teritoryo para sa Pilipinas, sinabi ng Pangulo na nais niyang humupa muna ang tensyon bago ang posibleng pakikipag-usap sa China. Well, I'd like to name them public. I hope China is dealing with us in good faith. They seem to be conciliatory. But we are not insisting on the arbitral judgment. I know they are listening to us now. Mahigop nila tayo sa satellite. Pero they better come up with ano ba talaga ang gusto nila. Because whether we like it or not, that arbitral judgment would be insisted not only by the Philippines, but by the whole countries dito sa Southeast Asia. Matapos ito ay dumiretso naman ng Pangulo sa Camp Jeronimo Cabrera sa Taytay Rizal para magpaabot ng pakikiramay sa mga kaanak ng namatay na pulis na si Senior Inspector Mark Hill Garcia. Namatay ito sa kalagitnaan ng anti-illegal drug buy-bus operation sa Antipolo City. Nalulungkot ang Pangulo na sa isang araw may average na 2 pulis na namamatay dahil sa malawakang laban kontra illegal na droga. And I am really very sad because whether we like it or not, we have to die and we have to fight the menace of the drug crisis in this country. Samantala, sa naganap na press conference ng Pangulo, muling lumutang ang mga pangalan nila Senador Laila de Lima at di umano'y driver lover nitong si Ronnie Dayan na kasama sa drug matrix. How it came about that people were enjoying privileges when they're supposed to be inside the prison, having nightclubs there inside, jacuzzis, women going in and out, and itong mga baril. Ang problema is, the question really of the moment is, why were they enjoying such privileges as if they are not prisoners? So, yun ang sagot. Meron talaga nagbigay ng go signal dyan, and it could not have come from any other person except the head of government. And the highest was really the connect of the driver of De Lima, pati yung si Dayan.
Webes naman na madaling araw ay inilabas na ni Pangulong Duterte ang matrix na nagpapaliwanag ng drug links sa bilibid noong panahon ni dating Justice Secretary at ngayon Senador Laila de Lima. Makikita sa matrix ang mga pangalan nila de Lima, dating Justice Undersecretary Toti Baraan, Pangasinan Provincial Administrator Rafi Baraan, dating Bureau of Corrections Chief Franklin Bucayo, Urbistondo Pangasinan Mayor Raul Sison, Pangasinan Representative Amado Espino, at ang sinasabing driver-lover ni de Lima na si Ronnie Dayan. Sa nasabing matrix, ipinaliwanag ang pagkakaugnay-ugnay ni de Lima at ng 6 pang malalaking personalidad sa paglaganap ng kalakalan ng iligal na droga sa bilibid. Ipinakita ni Pangulong Duterte sa media ang matrix sa labas ng kanyang bahay sa lungsod ng Davao. Matapos ito, umaga ng Huwebes ay nakipagsalo-salo ang Pangulo sa 69th Infantry Battalion ng Philippine Army sa pagkain ng durian bago tumungo ang mga ito sa Holosulu kasama ang 2nd Scout Ranger Regiment upang labanan ang Abu Sayyaf. Ang 69th Infantry Battalion ang nasa likod ng neutralization ng commander ng New People's Army na si Leoncio Pitao alias Caparagao noong nakaraang taon. Samantala, sa isang press conference, napag-alaman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkamatay ni Patrick Almodovar, ang 18 taong gulang na hostage ng Abu Sayyaf Group na pinugutan ng ulo. Giit ng Pangulo ang mga ganitong pangyayari ay nag-uudyok sa kanyang atasan ang militar na magpadala ng karagdagang sundalo sa Holosulu. That's why I'm sending the troops there and tell them to destroy the arm. My orders to the police and to the armed forces against all enemies of the state. Seek them out in their layers, whatever, and destroy them. Ang mga droga, destroy them. Ang mga abasya, destroy them. Biyernes ay dumalo naman si Pangulong Duterte sa ika-10 anibersaryo ng Eastern Mindanao Command sa Naval Forces sa Panacan, Davao City. Magkakaroon din sa naturang pagdiriwang ng awarding sa mga outstanding Eastmancom personnel. Para sa PTV News, Sweden Velado. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.